Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ulit ngayon sa road. Naghahanap-hanap ng pagkakakitaan. Pero ang magandang balita, ang BIR ay nag-release nito lamang nakaraan na linggo na Revenue Regulations 4-2026. So, ito pong regulations na ito ay may kinalaman sa abatement. Ano nga ba ang abatement, ETM? Okay. Ang pinagmulan ng abatement ay ang Section 204. At bago ko sagutin uli, magandang araw po sa inyong lahat. So, ito yung lecture on the road. So, ang abatement po ay pagpapatawad sa inyong kasalanan. At binibigyan ho kayo ng pagkakataon na magkaroon ho ng fresh start. Cancelin na ho ng BIR yung inyong mga liabilities, civil, criminal, at saka administrative. So wag ho kayong matakot. Wag ho kayong maniwala sa kumakalat na sangkatutak na balita na yan daw ay gagamitin laban sa inyo ng BIR. Actually, gagamitin ninyo laban sa BIR, corrupt at saka malicious BIR official. Sino yung totoo dyan? Explain ko lang yung nabanggit ni ETM na may kumakalat na maling balita. Meron kasi mga nagpapakalat na balita na ang sinasabi, pag nag-apply ka dito, madidiscover ngayon ng BIR yung inyong kalakhan na penalties and discrepancy o deficiency taxes. Ngayon po, ang BIR nang may hawak ng inyong records. So, hindi naman niya kailangan ng application ninyo ng abatement para madiskubre yung mga impormasyon na yun. Pero, ang sinasabi ng BIR dito, binibigyan niya na kayo ng pagkakataon bago pa niya sabihin na natuklasan na niya yung inyong deficiency tax o open cases, mga business na hindi nasara, at mga pending na kaso sa korte. Oh yes, totoo anak. Ang BIR alam na kung sino kayo. Alam nila kung saan kayo nakatira. At alam nila kung saan kayo nagtatrabaho. Lahat yan alam ng BIR. So, since may kakulangan, actually sinasabi ng BIR dito, may kakulangan kami sa tao para puntahan kayo. Pero hindi ibig sabihin, hindi namin kayo pupuntahan. Tama. Madedelay lang yung pagpunta namin. Ngayon, para win-win situation, i-clear nyo na yung ninyo, yung inyong liability. Magbayad na lang kayo sa amin ng ganitong amount. Okay na kami. Hindi na namin kayo hahabulin. Yun yung ibig sabihin. Okay, so ngayong nabanggit na ni ETM yung mechanics, kasi kung may babayaran ka dapat na napakalaking alaga na di mo pa kayang bayaran sa ngayon, binibigyan ka ng BIR ng pagkakataon na magbayad na lamang ng 5,000 pesos per year para sa iyong deficiency tax or penalties para sa taon na iyon. So, an example nito, kung merong ine-expect ang BIR sa inyo na pagpa-file ng return, sabihin na natin sa loob ng isang taon, ine-expect kayong mag-file ng, sabihin na natin 20 na lang na returns. Iba't ibang returns, income at iba't tax, ibang reports, VAT, release, percentage tax, so iba't iba, marami. alpalis. Pwede magkasabay-sabay lahat yon, kaya umaabot ng 20 or more per year. So, sabi sa tax code, kapag hindi ka pa nakapag-file o nakapagbayad ng buwis doon sa mga period kung saan dapat i-file o magbayad yung mga buwis na yon, yung mga returns, reports, magkakaroon ka ng penalty imposed by the tax code. Magkano yung first offense? 1,000 pesos. Yes, correct. So, ang tawag natin doon sa offense na yon ay open case. So, bawat taon, nakakaipon tayo ng open case tuwing nakakaligtaan nating mag-file o magbayad ng buwis. So, balik tayo doon sa 20,000. Kung meron kang 20,000, balik tayo doon sa 20 na open cases. Dahil meron kang 20 na returns na hindi na file sa loob ng isang taon.
makakaipon ka ng 20,000 na penalties. Mhm. Pero 20 returns multiplied by 1,000. 1,000 Correct. is 20,000 na penalty yun. Oo, 20,000. Bukod pa yan sa kung meron kang babayarang buwis. Mhm. Kasi hindi naman porket hindi ka nag-file, zero na rin yung babayaran mong buwis. Correct. Oo. Alam din ng BIR yun, kaya mag-ingat po kayo dyan. Hindi porket hindi ka nag-file, wala na kayong babayaran ng buwis. Balik tayo sa 20,000. So, itong programa na BIR na to na para sa mga micro taxpayers. O, sino nga ba yung mga micro taxpayers? Sila yung merong kita na hindi aabot o lalagpas ng 3 million pesos sa isang taon. Mhm. Wow, fuel low. Fuel tayo. Okay, sige. Diretso mo, anak. So, Ipaliwanag mo. ang binibigyan ng oportunidad dito ay yung mga businessman o entrepreneur na nasasakop noong kategorya na micro taxpayers. Mhm. Hindi aabot sa 3 million gross sales sa isang taon. Mhm. So, yun pa lamang ang criteria ibinigay ng BIR base sa Revenue Regulations 4-2026. Mhm. Ang isa pa niyang binigay na criteria ay kung ano yung scope na sasakop naman nung programa, anong mga taon ang kasali. Mhm. Ang kinaganda dito, lahat simula ng bago mag 2026. So lahat simula 2025 pababa Mhm. kasali doon sa abatement Program. program. Mhm. Kailangan lang naman ni micro taxpayer na mag-apply sa kanilang RDO. Mhm. So, ibig bang sabihin yan, anak, kailangan ko bang patunayan pa sa mga RDO at saka assistant RDO? Kasi yan daw yung kailangan mo raw kausapin. Revenue District Officer. Paliwanag mo nga, anak, kung sino yung Revenue District Officer at sino yung Assistant Revenue District Officer. Okay. At sino yung hindi Revenue Officer, Revenue District Officer, or sino yung hindi Assistant Revenue District Officer. Minsan magulo dyan eh. Ang dami kasi nagsasalita sa loob ng BIR, kasama na yung security guard, Officer mga of the day. fixers, mga frontliners. Di mo kilala kung sino sila eh. Okay. Base doon sa return na naka-annex doon sa Revenue Regulations 4-2026. Dalawa yung kailangang pumirma sa ating application. Number 1, si Assistant Revenue District Officer. Ang kanyang posisyon o ang kanyang trabaho para sa inyong application ay siya ang magtatayong reviewer ng inyong pinasang request. Susunod, pag na-review na ni Assistant Revenue District Officer, ang susunod na pipirma ay si Revenue District Officer. Siya naman ang tiga-approve ng inyong request or application. Mhm. So, silang dalawa lang ang may kakayahang magsabi kung accepted o hindi accepted ang inyong application. So, ibig sabihin, anak, yung security guard, yung messenger ng BIR, yung fixer sa loob ng BIR, yung frontliner, yung revenue officer, yung group supervisor, ay walang karapatang manghimasok sa application ng mga micro businesses. Hindi O nabanggit, applicants. hindi sila nabanggit kahit kailan, kahit saan. So, Doon sa maliwanag revenue yun. regulations. So, So, walang routing slip na nabanggit, walang ibang requirement, walang sinasabi na may 10 window kayong pupuntahan. Ang kailangan lang naman nila, yung return ninyo na tama yung informasyon, hindi kulang, mhm. at hindi lalagpas sa tinalaga nilang ceiling o pinakamalaking suma total ng penalties at taxes para sa taon na yun. Yun ay nagkakahalaga ng 80,000 pesos bawat taon. Iyon. Ibig sabihin, kung 80,000 ang utang mo, babayaran mo lang 5,000,
base sa regulation, Absolba na. yung 75,000 hindi mo nababayaran, napakalaking savings at marami kang mabibili doon. 75,000 sa isang taon. Oo. So kung may 10 taon ka na 80,000 ang utang, Aha. 800,000 yun. Oo. Na magiging 50,000 na lang. Sa loob na 10 taon, 50,000. Naku, pag-ipunan nyo na yan, maraming kayong matitipid at mabibili dun sa Oo. 750,000 kaysa gamitin nyo kung saan-saan. Maraming bubulong-bulong dyan. Oo. Mag-ingat kayo sa mga bulungers. Kaya sa kinaganda nitong programa na to, binibigyan lang tayo ng BIR na hanggang December 31, 2026 para mag-avail. Ayun. Diba? Meron palang due date. Less than half a year na lang ang natitira para mag-avail nito. So- Hindi naman natin alam kung i-extend. So anak, tatanong ko lang, pwede ba ako mag-avail on installment basis? So alimbawa, ako may nagtatanong sir, ang aking 12 taon na akong hindi nagpa-file. So pwede ko bang i-avail kasi 10,000 yun, 60,000 yun sir. Kung 12 taon, tama ba? 5,000 daw yung abatement per year So 60,000, hindi ko naman kayang bayaran yun. Pwede bang 2 taon simula ngayong July kasi may tatapos na yung hanggang December 31 pwede bang 2 muna ngayong taon para sa July, 2 taon para sa August, hanggang matapos ko yung 12 buwan at mabayaran ko yung kabuoang 60,000. Pwede ba yon? Basta nasa loob ka pa nung application period. Yung expiration date, di ba? Bago mag-December 31, 2026. Mabayaran mo lahat. Pwedeng install. Ibig sabihin, pwede mong installment kasi Bawat per isang year. taon, Oo. bawat isang buwan, 2 taon ang i-apply mo. Pwede naman yun. Wala Pwede naman naman. problema doon. Hindi naman kailangan isang applyan lang. Kung Bayaran yun mo ang na tanong. kagad no? Isang bagsakan, no? So kung nagkakaroon ka ng ng karagdagang cash Mhm. na pwede mong gastusin para Mhm. mawala na yung mga previous mong kasalanan sa tax code sa Mhm. BIR, Mhm. mas magandang yun ang gawin mo sa paggasto sa pera. Oo. Ipunan na, pag-ipunan nyo kahit na. na installment siya, pa 5,000. Mhm. Ang kinaganda nun, di ka na mahahabol kasi zero na siya. Yun. Ang kinaganda pa nun, kung meron kang buwis na kailangan bayaran, yung basic tax, dahil ilang taon mo nang di nababayaran, tumataas po yan ng 12% per year. interest. Interest yun. Mhm. Ngayon, kapag nag-avail po tayo ng abatement, kasama po yung interest sa mawawala. So, ibig sabihin anak, kasama ang interest, kasama ang surcharges, kasama ang penalty, kasama na yung basic tax, at kasama na rin yung criminal liability mo, hindi ka na ipakukulong ng BIR. Correct. At kasama yung administrative penalty, hindi ipasasara yung business mo ng BIR. Yun ang maganda doon. Napakadaming benefits. Wala nang kakatok sa'yo. Wala nang kakatok. Walang kumakatok. Ito yung Kakatokan ka sa tuktok. kabaligtaran to ng Oplan Tokhang. Oo. Tutulungan kanila. So, suggestion namin, mag-avail po kayo. So, magkakaroon pa ba tayo ng mga paliwanagan dito sa mga susunod na araw? Sa mga susunod na araw, abangan natin kung magkakaroon sila ng panibagong regulations para dito. Kasi sa ngayon, ang meron pa lang tayo is yung revenue regulations. Ngayon ay July 5. So, sa mga susunod na araw, pag implemented na ito, kasi 15 days from publishing. So, hindi pa siya nai-implement. Hindi So, pa. kung lumabas yan ng June 28, bibilang pa tayo ng 15 days para yan ay maisapatupad. Tama. Ayun pala yung batas natin. Kaya nga may mga nabasa ako sa internet, tinatanong na daw nila yung kanilang mga RDO at wala pang alam yung mga tao sa baba. Wala pang alam Dahil yung mga... ang sabi, intayin ng RMC. okay. So, doon sila nakasalalay. So, oo nga, nabanggit mo yung RMC. Kayong mga taga-subaybay namin at taga-suri. Naglabas po ako ang inyong tax specialista ng proposed revenue memorandum circular. Baka gusto ho nyong basahin, makikita nyo ho yan sa ating ka-taxpayer Facebook account.
So Pag-usapan natin, anak, yung bago natin pag-usapan natin na pag nagbayad ako ng abatement, ibig bang sabihin, yung mga files, lalo na open cases, sangkatutak, yung lumapit sa atin, 117 open cases niya. Ibang 117 open cases ay hindi ko na kailangan na bayaran. Number one, yes, that's the correct base sa pag-uusap natin. Provided Pero, na hindi aabot ng 80,000. Oo. Pero yearly yun eh. Kung sabihin Per year, natin, yes. 3 taon yun, no? 4 na taon. I-divide lang naman doon. Pero ang tanong is, open cases yun. Ang tinatanggal lang sa'yo, yung hindi pagbabayad ng tax. Pero, kailangan ba ako na mag-file ng mga returns na hindi ko na-file? Kasama ba yan sa requirement sa abatement? Correct. Mhm. Mas magandang bago pa kayo makapag-apply ng mismong abatement, mag-file na nung return na sinama ninyo sa pagpa-file nung certification ng availment ng abatement. Mhm. Bakit? Kasi kung yung butas nandun pa rin, Hindi pa rin na ipapile. hindi pa ina-file, pag natapos na yung period nitong 2026 na binibigay sa atin para mag-apply ng abatement, Mhm. magiging magsa-surface siya ulit. Ibig sabihin, ang open cases ay open cases. Yes, Hindi siya mawawala. masasala. Ang pintong bukas, mananatiling bukas kung hindi mo isasara. So may participation ka doon. Isara mo yung pinto, mag-file ka. Kasabay nung iyong application form, patatakan mo yun. Actually, anak, meron ka bang ginagawang program, computer program, na mapadadali ang kanilang application at mai-ensure na yung application nila, upon review, ay maa-aprobahan? Meron ka bang ginagawang ganon? Meron tayong ilalabas na unang-una ang gagawin niya ay mag-determine kung yung taxpayer ay pasok doon sa programa ng BIR para makapag-avail nitong Coverage. abatement certification application. Second, kung pasok siya, pwede siya mag-proceed na i-guide siya ng ating program kung paano siya gagawa ng kanyang application. Ang magiging output nun, kasi magkakaroon ng tanungan yun, tatanungin natin siya, ano bang open cases mo, anong taon, anong tax type. So, papasok niya lahat yon. Tapos, ang magiging kakalabasan nun, yung application form na mismo, na Okay. naka-attach doon sa Revenue Regulations 4-2026. So, pipirma na lang si taxpayer doon sa kanyang application at ipa-file kasama yung mga required documentation. Okay. So, itutulungan natin sila sa lahat ng required documentation Yes. through the tinatawag nating web application. Computer Meron ng instructions doon kung saan pupunta, ilang kopya dadalhin, saan magbabayad. So, computer program to Yes. na available sa website natin. Okay. Ilalabas natin once na na-enact itong So, sige. So, since ito ay pinag-uusapan natin based sa experience natin sa paghawak ng mga kaso ng abatement, compromise penalty, so pwede nating isusunod natin part 2. Medyo mahaba na itong pinag-uusapan natin. Part 2, pag-usapan natin uli. Ano yung mga potential na mangyari bago magkaroon. Para prepared na kayo. Anong potential na gagawin ng BIR bago mag 15 days na maging valid yung RR 4-2026. sige. So with that, baka bukas uli pag nag-drive kami magkaroon tayo ng another discussion about RR abatement program. Yes. Para to sa lahat ng
maliliit nating businessman, entrepreneur, o mga taong sadyang nakalimutan lang mag-file kaya nagkaroon ng open case. Tulungan namin kayo, sir. At wag ho kayong maniwala sa mga naninira sa programa ho ng BIR. Maraming salamat. See you tomorrow. Sa susunod po muli.